Hi guys, okay, so pag-usapan naman natin another miscellaneous topic under the surveying which is about photogrammetry. So ito lumabas to during my time no nung November 2017 na board exam. So that's why kailangan lang maging familiar tayo dito kasi more on ang tinatanong lang naman dito is scale nung image dun sa actual ano niya no, actual ah length niya no dun sa real world. So parang ganun lang, scale lang no, scale parang sa mapping. Okay, so saan ba ginagamit itong photogrammetry, guys? So ginagamit ito when we are dealing with large scale na survey, no, malakihan. So 'di ba previously may mga diniscuss tayo mga surveying methods, pero pang maliitan lang 'yan, guys, no? For specific section lang. But halimbawa gusto natin gumawa ng topographic map, so malaking area 'yon, so hindi magandang gamitin yung mga surveying methods na napag-usapan natin dati. So ito, mabilisan, no? So through aerial photograph lang, so maka-capture niya na yung area and then by scaling, so yun, ma-generate niya na yung mapa. Okay? So ngayon, pag-usapan lang natin yung mga types ng photograph muna. So dito, ang diniscuss ko na lang dito is yung vertical photograph. But meron pa tayong tinatawag na ano, na oblique photograph. So ano ba yung pinagkaiba ng vertical sa oblique? So ganito kasi ginagawa yan, guys, no? So sabi ko nga, guys, generally itong photogrammetry ginagamit siya for um, topographic mapping, no? Gumagawa ng mapa. So paano siya kino-conduct? So andito yung aircraft mo containing yung camera or yung lens mo. So say for example, ito yung gusto mong area or land na isa-survey. So magka-capture lang siya ng photo directly below. Pag sinabi mong vertical, so yung kuha mo is directly pababa. Ayan, straight na vertical. Kapag sinabi nating oblique, yung shot niya is inclined, no, from the vertical. Nakapag ganun yung shot. So hindi siya masyadong ginagamit yung oblique kasi yung picture nun na isipin mo yung ito yung land sa baba tapos yung shot mo pa ganito. So yung scaling nung makukuhang image is hindi pare-parehas yung scale niya at different point sa image. Unlike sa ganitong vertical photograph, so halimbawa ito pipicturean mo nga siya. So hindi dito kasi lalabas na image niya, no, itong SI, yung kulay orange. So, yung image niya, pare-pares yung scale at every point. So, mas madali siyang i-conduct. Okay? So, that's why ito na lang tayo mag-focus sa vertical photograph. So, madali lang to, guys, kasi nga, ang tinatanong lang dito na-encounter ko sa board exam is yung sa scale, no? Scale nung drawing sa mapa compared dun sa actual length niya sa real world, parang ganon. Okay, so identify lang natin yung mga parts, no? So, for example, nandito yung camera or yung lens mo. So, ito yung maka-capture niya na actual distance. So, tatawagin natin siyang SR or ground distance, no? Ang SR is yung ground distance kung tawagin natin. And then, andito yung image. So, ito yung equivalent length niya sa image, no? So, tawagin natin photo distance, no? SI is photo distance or image distance, kaya SI. Itong SR, ground distance or yung R referring yan sa real, parang real distance. Okay? So, ang kailangan lang natin ditong malaman is yung flying height. Okay? So, ito yon yung height h na to. Which is, kadalasan nire-refer siya from the sea level. Okay, yung altitude mo. So, capital H. And then, itong small h na to is just the elevation naman nung land, no? Measured again from the datum. So, in this case, ang datum natin is yung sea level. Tapos, meron lang tayo ditong F, which is what we call the focal length. Okay, focal length, which is yung distance nung image, no, from the lens, no, dun sa aircraft mo. So, ito yung figure pa niya kung paano nangyayari. Yan. Okay, ito. So, kita ba lahat? So, adjust ko lang, guys. Okay, so ganito, no? So let's say for example, ito yung real land, no, na sinurvey mo, yung AB CD na yan. Okay, wait lang, itong ABCD. So kapag dito yung lens mo, yung camera mo, so ganito siya lalabas, no? So dito lumalabas sa taas yung negative image. Okay? So yung negative image, nangyari kasi doon yung A, magpupunta siya dito sa likod, oh. Nakita mo ba 'yon? Yung A na to, dito siya mapoproject. Kumbaga yung straight line na to, no, yung gray na to, continuous yan. From this point, mapupunta doon siya sa likod. And then ano pa, yung D,
Kunwari, so yung line, makikita mo dito siya mapupunta, yung continuation. And then also for other points, no, yung B mapupunta sa likod, and then itong C na nasa likod, so mapupunta dito sa harap. Okay, so this is what we call the negative image, which is, yun nga, the distance from the lens papunta sa image is yung focal length natin. So we also have here, no, yung positive image na kapag nagkuha ka ng same focal length dito, F. So ito, kung ano yung dimension nito, yun din yung dimension dito. Yun nga lang, positive image yan. Kasi nga, pag dinala mo to, itong A, dadaan ka sa line na to, dito. So, mean ko say, ito A rin to. Tama ba? Nag-guess nyo ba? So, ito A, dadaan siya dito. A rin yan. Pero dito kasi, napunta na siya sa likod. No? Pag kinontinue mo yung line. So, the same with other points, yung B. So, ito yung line niya. So, B pa rin to. Tapos, napunta nga lang siya sa likod dito. Okay? So, ganon. Okay, so paano ba to guys? No, paano kinukuha yung ayan, ito ano na lang to guys sa h minus h kasi we are referring na dito sa no, yung naging base natin is yung land na ABCD, which is from here. So yung height na to, yung remaining height na to would be h minus h, no? Kaya dito h minus h na agad siya. Okay lang? So ang tinatanong nga lang dito guys is yung scale sa mapa. So, ang scale is just equivalent lang naman yung sa photo distance divided by yung ground distance, no? Meaning to say, kung ano yung length niya, pag tinignan siya sa mapa, over yung total, yung length niya kapag sa real world, no? Yung totoong distance niya. So, yun lang yun. So, as you can see, edi kung yun ng scale, no, by wording, so meaning to say, by symbol, so that is just simply photo distance SI over ground distance SR. So ito yung scale. Na kapag binigay yung pag binigay yung photo distance, halimbawa sabi sa image daw ganito yung length niya. Tapos sinabi rin sa problem na sa real world, no, sa actual ground, ito yung length niya. So gagawin mo, di-divide mo na lang. Okay? So easy lang, no? But sometimes ang binibigay kasi is yung focal length, yung F, and then yung mga altitude and then elevation. So, paano naging ganito? Paano naging ito is equivalent dito? So, that is by analyzing yung similar pyramid natin dito. So, as you can see, ito may malaki tayong pyramid which is similar dito na lang. Nandito na natin siya i-relate sa pyramid na to, which is similar din naman dito. Tama ba? Yung pyramid, inverted pyramid na yan is just the same to this one. Pero ito na lang gamitin natin. No? Malaki na pyramid, similar dito sa maliit na to. So, kung similar yun, edi pwede natin gawa ng ratio and proportion. No? So, paano ba? Okay. So, meaning to say, kung ito ay SI, sabi nga natin, di ba ito is completely the same dito. No? Dito, parehas lang yan. Given that F ito, F rin yan. So, therefore, kung ano yung dimension nito, dimension din dito. Edi ano to guys? SI. SI din. No? So, ganito na lang. Ang gawin natin, ratio and proportion, height is to base is equal to height is to base. Parang ganon. No? Kumbaga, height nung small over base ng small ay equal sa height nung large over base nung large. No, ratio and proportion. So, paano yan? E di yung height nung small is equal to F. Yung base niya is yung SI is equal to height nung large pyramid, which is this one. That is, lagay natin H minus H over yung base niya nung large pyramid natin is SR. So, rewriting this one, cross-multiply natin, no? Ito, baba natin. So, magiging F over H minus H is equal to SI over SR. Okay, so ganun lang yon. Okay, so meaning to say, yun na yung naging pinanggalingan nito. Na pwede mo rin palang kunin yung scale by taking the ratio of the focal length dun sa flying height minus yung elevation ng ground. Okay, ito naman yung mga terms, no? Kita ba? So, yan.
Okay, so yan yung mga terms natin. Sinabi ko na rin naman, F, focal length, yung H is the flying height above sea level, H is the elevation of ground from sea level, SI is the photo distance or the image distance, and then SR is the ground distance or the real distance. Okay, so ito siya. Kaso nga lang, pag nag-divide ka kasi, di ba lumalabas dyan, parang fraction, no? Kadalasan yung scale kasi is presented by fraction na yung numerator is 1. Parang halimbawa, example is 1 is to 10,000. Parang ganon. So, anong ibig sabihin nito? Na for 1 unit length sa mapa, ang equivalent niya, 10,000 unit length sa totoong ground. No? So, ganyan siya pine-present, no? 1 is to something. Or like this one, 1 is to x. Parang ganon, no? So, para magawa lang natin siyang ganyan, simple lang. So, halimbawa, ganito. Ito yung useful formula. So, what you can do is to divide both sides, no, numerator and denominator by SI. O, divide ko yan. Divide ko to. So, magiging 1 to, and then ito will be a certain value na lang, which is representing yung x natin. So, ganun din dito kapag ito yung ginamit mo naman. So, divide mo na lang both sides by F. And then this one by F. So, ito magiging 1 over something. So, yung something na to would be yung X. And then that would be the scale, no, na tinatanong. Okay guys, so madali lang to, no? And then, ito na lang, no, may additional lang ako dito na baka sakali lang na lumabas, no, which is about photographic overlaps. So, baka lang, and then, at least, na-discuss natin, no? So, ano ba tong photographic overlap? So, syempre, hindi naman sa isang aerial shot, no, isang aerial photograph, na-capture mo na yung required area of land mo. No? So, several shots yon. So, halimbawa, ganito. Ito yung land ko. So, syempre, limited lang din naman yung kayang ma-capture sa isang shot. So, mangyayari, several, yun. Let's say, for example, ganito. Wait lang, Ayan. So, nag-shot ka dito. Okay. Wait lang. Ayan. So, nag-shot ka dyan. So, yan lang yung maka-capture mo. So, therefore, kailangan mo pa ng other aerial shots para ma-cover yung total land. Okay. So, anong ginagawa doon? Yung aircraft mo, no, na initially, dito ka, di ba? So, drawing ko rin dito. May aircraft ako dito. Okay, so zoom in tayo dito. So, maglalakbay siya, no? And then siya pupunta. So, i-straight siya. Pupunta siya dito. So, ngayon, magagawa mo ba yan sa reality na saktong-sakto, ganyan lang, magkatabi? Walang overlap, yung shot mo. O, di ba, hindi naman siya makatotohanan na sa ere, na sasaktuhan mo kung ano yung boundary. Doon yung next na shot mo. Hindi ganon, no? So, anong ginagawa mo? Hindi mo naman gagawin na ganito. Na sobrang lagpas ka kasi may area kang hindi nakaka-capture, di ba? Yung area between, hindi mo makaka-capture. So, ang ginagawa mo is that nag-overlap ka na lang, no? So, okay lang may overlap, wag lang may kulang. So, ganyan, no? Nagkakaroon ng overlap. So, mag-shot ka dyan dito sa area na to. Ito yung overlap. Okay, na madali namang gawa ng paraan yun, no? Kaysa dun sa kulang nga. So, ganun. Hanggang sa makover mo yan lahat. So, isa pa. Dito ulit. Ayan. So, nakover mo na siya. But as you can see, ito lang yung nakover mo, no? Paano naman yung sa baba pa? So, ang gagawin mo, possible. So, ito nga pala yung tinatawag nating flight line. So, straight yan. Okay? Yan yung flight line mo. So, as you can see, sabi ko nga, paano naman to? Anong gagawin mo? Di yung aircraft mo, possible, bumalik siya, no? Wait lang. Babalik siya, iikot siya. So, iikot natin to. Okay, ayan. Dito. So, again, hindi na naman ideal na pagbalik mo, yung shot mo, isasakto mong ganyan, no? Saktong-saktong magkatabi. Hindi makatotohanan. So, ang reality is that, syempre, either sobra-sobra kang ganyan, may gap, which is ayaw natin ganon, or, again, meron na naman tayong overlap dito. Ito, overlap na dito. So,
So, ganon, i-continuous ka na lang dyan, no? Saan ba? 8 lang. So, dito, didiretso ka dyan. And then, another one. So, parang ganun yung proseso, guys, no? Okay, umikot siyang pa ganito. Or kung mayaman ka naman, edi pwede namang halimbawa, dalawang aircraft agad dito na sabay, magkatabi. No, tapos isang direction lang na pa ganun. Pwedeng ganun. Ang gusto ko lang pakita dito, guys, is meron tayong dalawang type ng overlap. So, one is ito. Ito yung isang overlap natin, no? Na i-discuss ko kung sino siya. Wait lang, hanggang saan ba to? Ayan. No? Yan yung one type ng overlap na tinatawag natin siya as the end overlap. So, nagiging end overlap siya kapag siya is the overlap doon sa same flight line. Iisang flight line, no? Parang ito sa figure na to. Bigyan ko lang kayo ng konting idea, no? So, parang ito siya. So, iisang flight line. So, ito yung first image or first area, and then ito yung second shot, second area. So, ito yung dilaw na yon. So, as you can see, sabi ko nga, kapag nagkaroon na ng adjacent na aircraft dito, okay, katulad niyan. So, ito naman yung niya, no? Ito naman yung kanyang overlap. This one. So, yung blue naman na yan is representing yung ating tinatawag na side lap. Ito pala, end lap. Pwedeng ganun, end lap or end overlap. So, isa side naman, no? Side, parang side to side kasi yung aircraft, di ba? So, side lap naman siya. Saan yun? Ito. So, as you can see, ito yun, no? So, ito yung, sa example ko dito, ito yung mayaman na kaso, no, na dalawang aircraft na along the same direction pero magkaibang flight line. Pag ganun silang dalawa. So, meron silang overlapping area dito. So, tinatawag siya as side lap. Okay? Na-gets ba yun, guys? So, sige nga. Para, tumugma siya dun sa, kulayin ko na rin to ng, ayan, yung blue natin. Yan. And then, ito, for this one, yung dilaw, no? So, wait lang, guys. Okay, ayan. Okay, gets na? So, magkaiba yan. And then, ang tinatanong lang naman dito, guys, is yung, yung percent overlap. Okay? So, para sa end lap, edi percent end lap. So, para sa side lap, edi percent side lap. Okay? So, paano kinukuha yung percent na yan? Kumbaga, itong area na to, ilang percent daw yan nung kada isang shot. Di ba ito yung isang shot? So, ilang percent nung shot na yan, ito. Ganun, no? So, ganito. Define natin yung mga parts, no, nung figure. So, for example, ito yung initial point mo, nung aircraft mo, and then, on your next shot, andi dito ka. So, yung distance between yung two consecutive or succeeding shots ay tinatawag nating B. Or, as you can see here, no, ang term sa kanya is air base, no? Air base. Different distance between two parang stations yun, no? Air base. Or yun nga, no? Distance between exposure station. Yan yun, no? Station 1, dito yung next station mo. Okay, B. And then, itong G naman, ito naman yung tinatawag nating ground distance. No? So, dito tinawag natin siyang G, no? So, G is the ground distance, no? Yung actual length nung na-cover. So, syempre, same lang yun dito sa second, no? Lalo na kung flat yung terrain tapos isang altitude ka lang naman lumilipad. So ito G, the same with this one, G rin, no? So yan siya, no? Ground distance measured along the line of flight. Okay? Along the line. Kumbaga parallel dun sa flight line, yung G. Okay, so dito, di ba ito top view yan, guys, no? Ito na yung magiging side view niya. Okay? Na ito yung initial mo,
dito ka sumunod. So, yung distance, yung airbase is B. So, by property, and kinulayan ko siya, no? Ito blue, ito orange. So, ito rin siya, no? Blue, orange. So, ito yung end lap natin. Na masasabi natin, sabi nga natin, itong total length na to, na blue is G. And then, ito B. So, by property, this line is parallel dito. So, kung parallel yan, mamaintain yung distance na B hanggang dun sa base. Ito B rin to. Okay? Kita ba? If this is B, so this distance is also B. So, therefore, yung end lap must be equal lang saan? E di G minus B. No? So, to determine yung percent end lap, e di equal yun sa end lap na G minus B over yung total ground distance. No? Para siyang end lap over ground distance. Okay, G minus B over G. And then, multiply na lang natin ng 100% para maging percent. O, ganun lang siya, no? Gets? And then, dito, sa side lap. So, side to side naman, no? Dalawang aircraft na possible sabay ngang lumilipad or ito, katulad nito, yung bumabalik. Ganyan. Okay. So, paano naman to? So, ito naman yung pinag-uusapan natin, no? Yung blue area na to. Okay, so paano? Define na muna natin una, yung distance between two aircraft. Okay, ito. Ang distance naman niya dito is W naman. Okay, kanina di ba B? Ito W. Ano yung W? And W is referring to the spacing between adjacent flight lines. Ayan, yung distance, spacing between flight lines. Okay, so etong drawing na to is parang dito ako sumilip dyan, no? Okay, dito. Silipin mo to sa harap. Okay, silip ka dito. Ayusin nga natin to. Okay, dito. Ayan. So, silip tayo sa harap, parang front view. So, makikita mo tong ano, no, yung harap ng aircraft. Na ito yung coverage niya. Na ito yung coverage ng isa. Ito yung G, which is this one. Okay? Gets ba? So, kung sisilip ka sa harap, pag ganun, ito yung makikita mo. Ito yung coverage niya, yung G, which is the same dito, G rin to, di ba? Ayan siya, G. Tapos, ito yung W, na by property ng parallel lines, parallel to, so therefore, this distance is also W. So therefore, yung remaining na side lap sa gitna would be G minus W. Okay? So therefore, para makuha natin yung percent side lap, edi equal yun sa side lap over yung total coverage, or this one, no? G minus W over yung total ground distance, G. And then we multiply it by 100%, yun na siya. Okay? Yun na yung percent side lap. Now, as you can see, magkaiba yung G dito, no? Yung dito, yung G, parallel sa flight line or along the flight line. Diba? Pag ganun yung flight line, pag ganun din siya. Okay, dito naman, yung flight line is horizontal dito, pero yung naging G natin dito, on our figure is vertical. Kumbaga, normal, no, yung G. That's why makikita mo dito yung definition would be, it is the ground distance measured normal to the line of flight. Okay, ito siya. Okay, but definitely, yan lang yung formula niya. Which is, kasi nakikita ko na possible siyang itanong sa board exam. Baka lang, at least, may idea ka, no? May advantage ka. So, para mag-gets natin itong mga pinag-usapan natin, yung scale, and then itong mga overlap. So, proceed na tayo sa ating sample problems. Okay, so kunin ko lang yung ating problem. Okay, so ayan, number 130. So basahin natin, no? The horizontal distance between 2 points on the ground was measured as 1575 meters. If the corresponding line measures 15 cm on a vertical photograph, determine the scale of the photograph at the average ground elevation of the line. Okay? So parang ganito yung nangyari, no? So parang ito yung 2 points. So, the horizontal distance daw is what? 1575. Pero using daw yung vertical photograph, so ganito magiging figure nun.
So, dito daw, yung lumabas na image would be, ano daw, 15 cm. O, ano pang sinabi? Ayan lang, no? So, tinatanong na yung scale. O, edi ano yun? Photo distance SI over the ground distance SR. Di ba ito na yon? Ito na yung ground distance SR. Ito na yung SI. O, input mo na lang. But of course, dapat of the same unit. Yun lang naman yung mahalaga dito, no? Dapat same ang unit natin. So, di ba ito, ano to, 15 cm, okay, over, ano to, 1575 meters kasi ito eh, no? 1575 meters. Okay lang ba i-convert ko na to directly? So, it's either i-convert mo yung cm sa meters or yung meters sa cm. So, ito na lang convert ko guys. Pwede ba yun? Gawin ko na lang itong 157500 cm. So, yun na lang yung conversion natin. So, para yun na yung lalagay ko dito, no? I just multiply it by, 100, diba? So, lagyan natin ng dalawang 0, cm. O, yan na yung sagot. Kaso nga, diba, sabi ko nga, kadalasan, it is presented by a ratio of 1 to a certain number. So, para magawa natin yun, we just divide both sides by 15. No? Divide natin 15. Cancel ang units. So, therefore, yung ating magiging scale will be, okay, 15 over 15, that is 1. And then, ilan tong denominator? Okay, so 157500 divided by 15. Okay, 10, 5. Oh, yan na yun, no? Or simply, 1:10:5. Ito yung sagot natin. That is letter A. So, check. Okay, so next. Okay, so 131. So, on a vertical photograph, the length of drainage canal measures 16 cm. On a map, which is plotted to a scale of 1:25,000, the canal measures 10 cm. Determine the scale of the photograph at the elevation of the canal. Nag-guess nyo ba yun? So, ano daw yung scale? So, parang ganito yon. May dalawang condition, no? Yung una, nung sa photograph, nung nag-aerial photograph daw siya, so using vertical photograph, ganito siya, no? So, drawing na lang ulit tayo dito ng parang ganyan. And then, sinasabi, okay, ito yung image distance natin, SI. Sinasabi, lumabas daw siya as 16 cm. So, let's say for example, ito yung ating drainage canal, no, sa ground. So, hindi lang maayos siguro masyado yung drawing ko. Pero okay na yan, no? So, ito yung ating drainage canal, no? Na walang sinabi na SI. SR, no? Yung real distance niya. Wala to, guys. No? So, ang tinatanong, determine the scale of the photograph. Ano daw yung scale nito? Sa photograph. No? Yan yung tinatanong. Which is simply the ratio netong SI saka SR. But we don't have yung SR, no? So, ito yung sa photograph. Now, meron daw na mapa, no? Ito kasi yung actual na nag-aerial shot pa siya eh. Pero ngayon, meron na daw mapa. Okay, na available. Lagay tayo dito. Sa map. Okay. So, halimbawa, ito yung mapa natin. So, halimbawa, ito yung drainage sa mapa. Ayan siya. Okay. So, sana gets, no? Okay. Halimbawa, ito nga yung mapa natin. And then, ito yung referring sa drainage, no? Na sinasabi, anong sinabi? On a map which is plotted on a scale. So, ito may scale to. May separate scale siya, no? Ang scale na ginapit daw sa mapa na to is 1:25,000. Ang nakita daw na itong drainage canal na to ay may length na 10 cm. Okay? So, halimbawa, ito yung total map natin. Tapos, nandito lang yung drainage canal.
according to the map, yung distance niya is 10 cm. Oh, yan yung given. Oh, ito na yung tinatanong, what's the scale sa photograph? So, na-imagine mo naman rin gagawin. So, na-imagine mo na, no? Tingin ka muna sa mapa. So, sa mapa, ang scale is 1:25,000. Na, of course, ganun din yon, no? Eh di, para siyang map distance, tawagin natin SM over SR. So, parang ganun pa rin siya, ratio pa rin siya, no? Parang photo distance pa rin siya, pero nilagay ko na lang para maiba siya, map distance, no? Distance mo sa mapa over dun sa real distance mo. So, equivalent sa scale yon. So, through this, makukuha na natin yung actual distance ng drainage canal, no? Sa real world. So, that is what? Substitute natin dito na 10 cm. So, makukuha natin yung SR dyan. So, baka tingin mo dito 5 ba? Dito 5 guys ha. Ayusin natin S. Okay, map distance. So, therefore, makuha natin dyan yung SR na naka centimeters. Kasi centimeters to eh. Okay? So, ilan yung SR dyan guys? Hindi ko na simplify. So, para siyang 25,000 times 10. So, that would mean, sa reality, that ang length ng drainage canal is 250,000 cm. Okay? Now, once you have that, pwede na tayong bumalik dito. So, therefore, kung sa photograph, sa actual aerial shot, ang image niya is 16 cm, at ito ay fixed naman to na 250,000 cm. So, makukuha na natin yung scale niya sa photograph. That is just simply image distance over the real distance. That is 16 na naka-cm. Then divided by 250,000 cm. So, para ma-simplify, divide both sides by 16. So, therefore, ang scale sa photograph ay 1:2. Okay, that is 15,625. Which is what? Letter C. So, we are correct. Okay, na-gets ba guys? Gets, no? So, kung gets, next item. Okay, so 132. So, tinatanong, the scale of a certain map is 1:x. So, a lot having an area of 640 square meters is represented by an area of 25.6 cm squared on the map. What is the value of x? Oh, paano yun guys, no? So, kumbaga, parang ganito, no? Ba tayo ng top view na rectangle. Halimbawa, ito yung actual. And then, we create yung image. Parang ganito. Sa top view, parang ganyan siya, di ba? Okay, kunwari ganyan. No? Parang ito yung lumalabas na SR. Ito yung lumalabas na SI. Okay? Nang sinasabi, ang scale daw, which is equivalent sa SI over SR, ay equal daw sa 1 over x. Gets ba guys? So, ito formula lang. Pero according to the problem, yung scale daw is pwedeng i-represent as 1 over x. Now, ang pinag-uusapan, area. Okay? Yung area daw neto, area real ay how much? 640 square meters. Ito daw, area ng image ay 25.6 cm squared. O, area ang ang binigay. Okay? So, wag lang kayo magkakamali dito na baka ang gawin mo, ang scale ay equal lang din sa area image over area real. No, baka gawin mong ganyan, mali yan guys, no? Nasa choices yata to. Try nga natin. Pero mali yan guys ha. Lagyan na natin mali. Pero try natin. What if
ganyan yung gawin mo. So, area image, 25.6 cm squared, and then over, ano to, 640, and naka-meters to. So, ano natin, convert natin, no? So, 100 cm kada 1 meter, and then square. So, para makuha natin yung scale na naka 1 over something, so divide natin both sides by 25.6. Ito, naka-divide din ng 25.6. So, magiging ano yan? 1 over, how much yung denominator, guys? That is 640 times 100 squared divided by 25.6. 250,000. Wala naman pala siya sa choices, no? So, hindi naman kayo magkakamali. But definitely, sabi ko nga, ayan, lagay natin ng quotient. Hindi siya ganyan. Kasi area yan eh. Okay, so hindi yan tama. Hindi ito tama. At ito hindi rin. Of course. So, paano? Paano mo marirelate yung area dito sa ratio ng distances? So, take note, di ba ito similar? No? Kumbaga, kung pinag-usapan natin yung base, if this is a square, or for example, rectangle, basta kung ano man siya, yung figure na itong malaki is similar to this smaller square or rectangle na yan. No? Similar sila. Na if you're dealing with similar solids, paano ba yun, guys? No, relating yung distances sa area. So, di ba, if you recall, that is parang distance 1 over distance 2, dapat referring to the same side. So, wag na natin ganyan. Direkta na tayo. No? Kung ito, side na to, i-refer natin so sa equivalent niyang side na to, that is just simply SI over SR. So, magiging equivalent lang siya sa ratio ng AI over AR if ito ay naka-squared. Tama ba, guys? Nare-recall nyo yung sa mathematics nyo, no? For similar solids, no? Pag pinag-usapan natin is area, ratio ng area. So, that is the ratio of the sides, no? Squared. Okay? Na in that case, edi pwede pala natin gamitin to. So, mangyayari, nagamitin natin siya. So, makukuha natin SI over SR is just simply the square root of A1 or AI over AR. Okay? Na kailangan pala naka-square root, no? So, lagyan natin square root of 25.6. So, angat ko lang konti, guys. Okay, over, so, di ba naka-cm squared? Ito ay 640 meter squared. So, convert 100 cm per ano to? 1 meter and then squared. Ayan, ganyan siya. So, yun na yung magiging SI over SR. So, hindi mo naman makukuha, guys, yung actual image distance. Hindi mo rin makukuha yung actual real distance. Pero yung makukuha mo yung ratio. Na, di ba ito yung goal natin? Kasi yung SI over SR na yan is equal sa 1 over X. So, parang nakuha mo na rin yung 1 over X. Okay? Nagets ba? Na-follow nyo? So, dapat pala may squared, no? And then, we square root. And then, this one. So, di ba ito ginawa na natin to kanina? Ito, di ba ito rin yan? No, nilagyan ko lang ng over 25.6 both numerator and denominator. Nilagyan ko siya para magiging 1 over this one. Eh, di ba ano yan? Parang equivalent yan sa square root of 1 over 250,000 na sabi nga natin equal na lang siya dito. 1 over X. Oh, edi paano na yan? Edi para na siyang 1 over X is 1 over ilan yan? Square root of 250. So that is 500, no? O di knowing that, di alam mo na that X would be equal sa 500. So ito pala yung sagot.
Okay? That is what? Swerte tayo, wala sa choices to, no? Yung 250,000. So, that is letter C. We are correct. So, nakita ba yung mga sinulat ko, guys? Okay. Ayan. So, yan na. Nakuha? So, for similar solids, nakuha natin to. Na equivalent pala siya dito. Which is, this one is equivalent sa 1 over x. So, simplifying lang. Yan, nakuha na natin yung x. Okay. So, next item. I guess okay na tayo dyan, no? So, next tayo. Okay, so 133. So sabi dito, a vertical photograph was exposed with 6-inch focal length camera at a flying height of 10,000 feet above mean sea level. So what is the photo scale at point A if its elevation on the ground is 2,500 feet above mean sea level? O, edi parang ito na yung parang drawing natin kanina na ganyan siya. Tapos, ganito, nagawa tayo dito ng coverage. So, andi dito yung lens mo. So, andi dito sa taas yung image. Zoom in tayo. Wala namang sinabi, no? Walang SI. And then, andi dito yung point A sa baba. Okay, dito sa tick line na yan. So, nandiyan si A. Wala rin binigay na SR. But what is given is yung flying height. So, di ba, andi dito yung sea level. So, binigay rin tayo ng focal length. So, lagyan muna natin siya dito. Ito is 6-inch. Flying height above sea level is 10,000 feet. And then sinabi, yung A, no, from the sea level, ito, yung distance na to, which is tatawagin natin as H, ay equal daw saan? 2,500 feet, no, above the sea level. No, ayan na siya, no? So, meaning to say, kukuha na natin yung scale, yung tinatanong, photo scale, na equal lang sa SI over SR. Na wala nga tayong value niyan, so punta tayo dun sa other relationship which is, diba equal yun sa focal length over the difference ng H minus small h. O, yun na lang gamitin natin, no? Directly, gawin natin tong 6-inch, okay, divided by, this one is what? 10,000 minus 2,500. Kaso ito naka-feet. So, convert natin either of the two. So, si feet na lang i-convert ko. So, gawin ko times 12-inch over 1 foot. So, para maging ratio siya ng 1 is to something. So, divide natin both numerator and denominator by 6. Oh, yan na siya, no? So, magiging 1 over, so, ilan yung denominator? So, 10,000 minus 25 times 12 divided by 6, 15,000. Okay, so therefore, ito na yung ating answer. Ganun na lang siya. Which is 1 is to 15,000, parehas lang yun. Letter A. So, correct. Okay. Nafa-follow na, no? So, last 2 yata tayo dito. Last 2. Okay, so, etong 134, guys, may iwan ko na siya sa inyo, no? So, hindi ko na siya sasagutan kasi parang, ano siya, no? Ganon din siya. Ang tanong sa 134 is about, ano naman, no? May scale na binigay, tapos, binigay yung area. Okay? May area siya sa photograph. So, ano daw yung ground area niya, no? Yung actual area niya, yung real area. Yun nga lang, naka-hectares, no? Yung tinatanong. So, baka lang malito kayo. The answer for that is letter D, no? Yung 34.48. So, try nyo na lang, guys, no? The same lang naman yan dito. Gagamitin mo to. Okay, kapag may area, gagamit ka ng ganyan. Para proceed na tayo, I guess, sa ating last item. Okay, tama. Last item na tayo.
Okay, which is this one. Okay, so ayan. No? The air base of a stereo pair of vertical photographs is 1675 meters and flying height above average ground is 3048 meters. The camera has a 153 mm focal length and the size of the exposed negative. So itong exposed negative referring to dun sa size ng image, no? Yung negative image. Meron daw siyang size na 23 cm by 23 cm format. Now determine the percentage overlap or percent end lap pala. Percent end lap. So bakit naging end lap? Kasi ang pinag-usapan yung air base, no? So parang yung figure kanina yon na hindi ko napapakita. Sige, pakita ko na nga. Parang ito yon, no? Ulit nga natin, di ba ito nga yung air base, yung distance na yan, B. So, single flight line. So, tinatanong itong PE. Okay, so hindi na ako magdodrawing ng figure para mabilis lang tayo, no? Okay lang ba yun, guys? Gamitin na lang natin yung formula. PE is equal to G minus B over G times 100%. So, define natin yung G. Ano yung G? Mag-drawing lang tayo ng, sige na nga, drawing tayo konti. Diba ganyan yun? Okay, so copy ko na lang to. Ganyan, no? So, andi dito ka, and then this one, ito yung B. Ito yung B na, how much? 1675 meters. So, ito yung G, no? Yung ground distance. Na di ba yung G na yan, okay, G, wala kasing binigay, di ba? Pero yung G na yan is also referring to the SR. Tama? Siya yung lumalabas na real distance. Na kasi dito sa, kung titingnan ko itong taas, di ba may extension ako dito. Andi dito kasi yung image. Okay, andi dyan yung image. Binigyan tayo, di ba? Yung SI is how much? Ayan o. Yung lumalabas daw kasi na image is 23 cm by 23 cm. So we can say that yung one side is just simply 23 cm. Now, yung lumalabas na equivalent image is 23 cm for this specific SR, ground distance. O, ibinigyan ka ng ano, focal length, di ba? Ilan to? Focal length to be 153 mm. Ano pa? Meron pang binigay na average ground or flying height. No, measured from the ground na siya. So, parang from the ground, ito yung ground. Lagyan nga natin ang ground. So, from the ground, papunta dun sa aircraft. So, parang ito na yung ano. Ito na yung H minus H, no? Which is 3048 meters. Oh, yan yung mga given. Nagets ba, guys? So, considering yung one exposure station, ito siya. Ito yung G, equivalent sa SR. Real distance with given image distance with given focal length and then with given ground height. Ayan. Tapos kapag pumunta na daw dito sa next na exposure station, so ito na daw yung distance, no? Air base is 1675. So hindi natin kasi magagamit pa to hangga't hindi natin alam yung G. Tama? So ayan, alam na natin that G is equal to SR. O, paano natin i-relate? Paano natin kukunin yung SR? So we know, anong alam natin? That scale ay equal sa SI over SR na equivalent lang din sa F over H minus H. So, yan yung gagamitin natin. Ito. Kasi ito given, this one is given, this one is also given. So, makukuha natin yung SR. Right? So, with that, lagay natin. Ito, SI, 23 cm. Okay, over, ano yung SR? So, igawin natin yung SR, pilitin natin siya maging meters. Kasi di ba naka-meters tong B na gagamitin natin dito. So, gawin natin, all units convert natin sa meters. Okay lang? So, ito, naka-meters na yan.
Etong cm, convert ko siya, no? Gawin ko, multiply by 1 meter over 100 cm. Okay. So, naka-meters na siya. And then, equal saan? So, sa right-hand side, focal length, 153. So, lagay natin 153 mm. Nagawin rin natin siyang meters, no? So, that is times 1 meter over 1,000 millimeters. And then, yung height from the ground, so 3,048, naka-meters na. Ayan. So, all units naka-meters. So, therefore, SR na makukuha natin, which is equivalent na rin sa G, ay naka-meters na. Ilan yan, guys? Paka-simplify na lang, guys. So, 23 over 100. And then, imumultiply ko sa kanya yung 3,048. And then, i-divide ko yung 153 na nakadivide sa 1,000. So, para siyang 4,5. Okay, 4,581.96 meters. Yan yung na-measure na ground distance. With that, pwede na to. Madali na to. Kuha na natin tong percent and lap. So, substitute. Magiging 4,581.96 minus, how much that one? 675. Okay, over 4,581.96 and then we just multiply it by 100%. Ilan, guys, yung percent and lap? Okay, so the answer will be 63.44%. So this one now is our answer, which is, tama ba? So correct, no? Letter A. So we are correct. So ayun, no? So I guess that's it, no, for the photogrammetry. So I hope na nag-gets ninyo yung mga problems na sinolve natin, especially yung mga dinagdag nating items na possible nga lumabas sa board exam. So yun lang, guys. So I guess I have to end na yung video lecture ko for this one. So thank you, guys, for listening. So I hope na may natutunan kayo and see you na lang on our future video lectures pa. So thank you, guys, once again, and God bless.